Isang Pinoy US citizen ang lumipad mula Chicago, Illinois upang magsumbong sa hashtag ipabitag mo. Nagoyo daw siya ng isang babaeng nakilala niya sa Facebook. Inalok daw si Tatay Oscar ng bahay at lupa sa Bulacan at Cavite na nakakahalaga ng 4.3 million pesos. Pero napag-alaman ni Tatay Oscar, isa lamang sa 2 bahay ang naipatayo ni Sally Rose. Ang matindi pa, hindi sa kanya nakapangalan ang pinatayong bahay. Ako po si Oscar Manlapas, 72 years old, US citizen. Nakatira po sa Chicago, Illinois. Nakilala ko po si Sally Rose Directo sa pamamagitan ng Facebook at naging magkaibigan kami. Ang buhay niya, kinukwento niya na talagang sila hirap na hirap. Kanya lagi kami kakausap. Pero bandang huli po parang iba na ang pakita niya sa akin na mahilig siyang maghahenti ng mga bahay. Trust po ako masyado sa kanya at nagbigay po ko sa kanya ng almost $83,000 para doon sa 2 bahay. Ngayon yung pong sa Cavite, 2.1 daw po. Ngayon yung sa Bulacan po, sinabi niya po sa akin 2.2. Sabi niya, pag-uwi ko daw po, ay ibibigay niya sa akin lahat ng resibo pag-uwi ko. Ngayon, nasanay po siya na ako'y magpapadala ng pera na cash. Yun nga lang po sumobra ang tiwala ko sa kanya dahil sinabi niya napakabait po niya. 100% ako ay bogus din. Nung mabisto ko po, sabi ko, kakasuhan ko siya. Ang sabi po niya sa akin, kasuhan mo ko, hanggang sa mamatay ka na, walang mangyayari. Yan po. Ang gusto pong mangyari, makulong siya. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Kasama natin sa studio si Oscar Manlapas, 72 years old, US citizen mula sa Chicago, Illinois. Umuwi lang sa Pilipinas upang magsumbong sa hashtag ipabitag mo 2020 pandemic. Habang siya naglilibang sa Facebook, nakita niya raw yung profile ng Pinay na si Sally Rose Directo. Agad niya itong message at sila'y nakipagpalagayan ng loob na naging magkaibigan. Agosto 2022, inalok siya ni Sally na kumuha ng bahay sa Cavite at Bulacan. Pumayag naman si Oscar. Nagpadala si Oscar ng 2.2 million pesos para sa itatayong bahay sa Bulacan at 2.1 million pesos para naman sa bahay sa Cavite. Dahil sa masamang kutob, pinapunta ni Oscar ang kanyang apo na si Charles upang kumpirmahin kung totoo bang may bahay. Walang nakatayong bahay sa Cavite, samantala ang bahay sa Bulacan ay nakapangalan kay Sally. Sinubukan kausapin ni Oscar si Sally tungkol dito, so balat sinabi daw nito, kasuhan mo ako hanggang mamatay ka na. Sus Mariosep. Makakasama natin ngayon, live, ang US citizen na si Oscar Manlapas. Magandang hapon sa iyo, Oscar. Magandang Alright, kasama mo naman yung apo? Opo, siya po. Ikaw yung si Charles. Alright. Huling nakausap mo si Sally, Oscar. Anong sinabi niya sa iyo? Kasuhan mo ako. Opo, sinabi ko sa kanya po nakakasuhan ko siya. Sabi niya? Dahil po sa panloloko niya. Okay. Bigla na lang po lumabas yung mga picture na dalawang dosena na picture na nalaman ko lang na screenshot na hindi ko alam. Ano yung screenshot mo na yun? Ikaw? Yan, opo. Okay. Nagdadrive po ako dahil Okay. nasa dashboard, hindi ako pwedeng mag-text. Bigla niya po pinakita yun. At nasa taas, yung isang picture na ako'y half body na kinuha. Okay. Sabi, pakikita ko yan. Sa anak mo, ipe-friend ko. Ganyan. Kaya nagulat po ako sa ganung sitwasyon. Ano naman doon sa ano? Ano naman nakita sa picture? Bakit? Nakahubot-hubad ka ba? O Hindi po. Kasi Arnold galing po, Schwarzenegger na medyo magandang galing po ako sa bathroom. Hindi ko po alam na gano'n ang gagawin. Akala ko nakaganyan ka, oh. Okay rin sana kung ganyan. Oh, naka-screenshot. Di, walang problema. Ay, mabuti sana kung nakaganyan ka. Wala namang masama doon. Pero bakit ka naka-screenshot? Pero ginamit ko po yun para siguro mapaya ko na ini-insist niya na kami po yung nagmamahalan. Nung sinabi ko pong kasuhan ko siya, in-insist niya po na kayo'y nagmamahalan. Pero nung una po, wala siyang binabanggit yan. So, naked ka, waist up, pero sa baba, may salwal. Meron po. Okay.
Di ba na naman kung ikaw okay. Bina-blackmail ka gamit yung screenshot na picture na half-naked ka, pero sa taas lang. Opo. Tinatakot ka papadala sa iyong misis at mga anak. Opo. Sabi po niya sa anak ko, ipipray niya po. Bakit? Ano bang nangyari? Meron ba kayong relasyon? Wala po. Okay. Bakit yung sinasabing parang pinagpipilitan niya na kayo'y mag-juwa? Ano yung juwa? In the States, juwa. Kayo'y may relasyon, di naman kaya. Hindi po. Bakit? Alam din po ng anak niya yan. Minsan po tinanong ako ng anak niya, kayo po ba ay may relasyon ng nanay ko? Hindi Sabi mo ko, jowa to, ha? hindi po. Okay. And Bakit ang lakas ng loob ng isang taong sasabihin na magjowa kayo, hindi naman kayo nandoon lang kayo, unless kung nalulungkot ka ba kung minsan, nag-uusap-usap Ay, kayo. Baka hindi. akala niya, yung pagiging mabait mo, nakikipag-usap ka, akala dahil kayo na, ang dalawa. Wala ka ba na pangako sa kanya na pag uwi ko dyan, ano ka na? Mrs. Oscar Manlapas ka na. wala po. Wala naman. Hindi kayo magjowa. Hindi po. Hindi kayo magjuwa. Hindi po. Juwari-wari-wap. Pinagagaan ko lang loob mo. So, anong gusto mong mangyari? Ba't nandito ka ngayon sa amin? Anong gusto mong gagawin namin? Magawa namin sa'yo. Tutulong. Yan nga po ang pinunta ko rito kahit na may sakit ako. Ang katunayan nga po, stage 4 ang kidney ko. Alam niyo po siguro na kaya niya akong paikot-ikutin dahil sa sitwasyon ko. Alam niya po na gumagamit ako ng insulin pump. Kala niya hindi po ako makakauwi. Nung makuha niya pong makakauwi ako, kung ano po sinasabi niya na kung ano-ano sinasabi niya. Alright, siguro mas maganda, makuhanan din natin ng pahayag si Sally, kasi baka di lang kayo nagkakaintindihan, Subukan natin tawagan si Sally, In fairness naman kasi baka di lang kayo nagkaintindihan. So, importante matawagan natin si Sally. Gusto rin po yun. Okay, sige, tawagan muna natin kung makakausap natin. Kasi may backup din naman kami na mas maganda makausap muna natin. Kasi isang panig mo lang yan, Kasi yan ang sinasabi mo. Pero hanggat hindi natin siya nakausap, hindi natin po pwedeng, I assume na there's also the other side of the story. Okay, sige. Gusto ko nga po makarap siya kanya. Hindi po siya tulad maharap. ngayon, hindi siya sumisipot nung Thursday. O sige, ringing. Tingnan muna natin. Baka sakali makausap natin. Ito ba'y nakausap natin, Kasi alanganin ako ipakita yung pag-uusap ninyo. Hello, sir. Hello, good afternoon. Again, I'm sorry. Good morning, Sally. Good morning. Good morning po, sir. Sally, good morning dahil we're live on TV, Salamat sa Okay, pagtanggap sir, mo no ng tawag namin, Sally, Okay. Alright. Sally, Ma'am Sure, Sally. papakinggan niyo rin side ko. Yes, Ma'am Sally. Kaya ako sinasabi, balanse po kami, Ma'am Sally. Okay, sir. Po. Hindi naman kami pwedeng humusga hanggat hindi kayo nakukuha na ng pahayag. Thank you po. Okay. Ganito, Ma'am Sally. Nandito ngayon sa amin si Oscar Manlapas, kasama Okay po, kanyang sir. apo. Ma'am Sally, sa pagtanggap mo ng tawag, kami nagpapasalamat. Ano pong iyong masasabi rito, Ma'am Sally? Ano po ba ang inaakusan niya po sa akin? Okay, eto po, siguro mas maganda. Sabi niya, may binili daw siya ng dalawang, ito yung nagbigay raw siya ng 2.2 million sa itatayong bahay sa Bulacan, at 2.1 sa Cavite. Ano pong status nito, Ma'am Sally? Ay, sir, ganito po yan. Noong panahon na pandemic, minessage niya ako, lagi niya akong chinachat, pero hindi ko po siya ini-ignore dahil pamilyado po akong tao pa nung panahon na yun. After that, after 8 years po, nag-chat po siya sa akin. 8 years? Nag-friend request po siya sa akin. Nung 8 years ago? January 16, 2021 po. Okay. 8 months ago. Sige. Okay. Patay na po ang tatay ng mga anak ko. Okay. Kailan po namatay yung tatay ng mga anak nyo? Namatay po ang tatay ng mga anak ko May 22, 2020 po. Na-COVID po sa Canada. Okay. So, kailan niyo po nakilala si Mang Oscar? After 8 years, after 8 months po, mula po nung mamatay asawa ko, lagi niya po akong nagpe-friend request po siya sa akin. Okay. Ano ba to? Ikaw ba, Ma'am Sally, sandali lang, Paano kanya nakilala? By dating apps? Ay, hindi po.
Oh, so Maaari pong may dating app po ako, pero wala po akong, ang anak ko po ang naglagay sa akin doon dahil nalulungkot po ako. Okay. So nalagay ka Ako sa lang po. dating apps. Po? So, nailagay ka ng anak mo sa dating apps. Yes po. Kasi Okay. po sa totoo lang po, Okay. hindi po ako marunong ang ano No, po, naintindihan ko, Ma'am Sally. I understand. Po? Naintindihan ko po yan. So nakilala mo si Ma'am Sally sa dating apps? Opo, sa Facebook po. Sa Facebook? Facebook? Opo, nakita ko po profile niya. Oh, okay. Nakita mo profile niya. Oh, so anong nakita mo sa profile ni Doon po siya nakatira sa dati kong trabaho noon. Kanya, sa dati mong trabaho saan? doon sa Abad Santos po. Na malapit. Jose Abad Santos. Sa Jose, akala ko sa Chicago. Or, Hindi okay, po. So dahil nagtatrabaho siya sa dating pinagtatrabahuin mo, dati mong employer Hindi ng po, sir. For correction lang po. corporation. Tapos po siya sa bahay namin sa may Abad Santos po. Akala ko naman po, dati niya po akong kakilala. Kaya, nung tinanong ko siya kung saan niya ako nakita, hindi niya naman po sinabi sa akin sa date app. Basta lang daw po lumabas sa kanyang suggest friend yata. Okay. Ma'am Sally, ganito na lang. Hindi na... po, sir, ha? Hindi- May sasabihin lang po ako. Yes, ma'am. sandali. Oscar, matanda na tayo. Magsalita ka ng tama. Huwag mo ko siraan sa mata ng kung ano yung totoo, labas na, yun ang magpapalaya sa atin. The truth will set us free. Sabihin mo kung ano yung totoo. May sakit ka, alam ko, pero naaawa ako sa iyo. Pero, ididepensahan ko ang sarili ko laban sa paninira mo sa akin. Ako nananahimik ako. Chinat mo ko ng chinat. Ikaw lahat nag-offer sa akin yan. Tao lang ako, minahal kita. Dahil sa panahon na yun, alam kong nasaktan ako sa pagkawala ng tatay ng anak ko. Ikaw ang pumuno lahat yun. Papasalamat ako sa iyo, napakalaking tulong mo sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko. Pero para sabihin mo, hinututan kita. Hindi ako GRO para hututan kita. Inahal kita. Hindi ko alam bakit biglang-bigla kang magbago mula nung pinakilala mo ako sa anak mo at ako mo. Walang scammer na nagbabalik ng almost 1 million. Kung iniisip ko lang ang kapakanan ko, ang sarili ko, yung pera iniwan mo sa akin na 1.4 million, hindi ko na ibabalik sa iyo yan. Mahal kita, kaya ako binalik sa iyo yan dahil alam ko na kailangan mo yan. Kung alam ko naman na basta baka lobo mo ang ginagawa mong ito sa akin, na pe-pressure ka lang sa pamilya mo. Una-una, hindi ko tinanong kita kung anal ka na dahil ayoko makapanakit ang damdamin ng iba. Ano ang sabi mo sa akin? Anal ka na. Pinagkaulit-ulit ko yan sa iyo kung anal ka na. Sabi mo sa akin, anal ka na. Nangarap tayo, bumuo tayo ng pangarap natin kahit matanda na tayo. Ang sabi mo sa akin, magsasama tayo. Ilang beses mo ako pinangakuan na uuwi ka. Ilang beses mo ako pinaasa. Hindi na ako nasisiyaan sa bigay mo. Alam mo yan. Araw-araw hanggang ngayon, hindi kita binablock dahil umaasa ako magbabago ang isip mo. Wala akong ginawang masama sa iyo. Masama, sabihin mo ng masama ako. Ang kasalanan ko lang, minahal kita at nagtiwala ako sa iyo. Hindi mo ba alam, nai-stress din ako sa mga ginagawa mo. Araw-araw, sinachat kita, ayusin natin ang problema na tayo lang dalawa ang gumawa. Hindi kita inobligang bigyan mo ako, tandaan mo yan. Hindi ako nang hingi sa iyo ni isang beses. Ang natatandaan ko lang, hiningi ko sa iyo na sabi ko, babayaran ko ay yung nagkasakit ang apo ko. Yun lang. Pero lahat ng perang pinahawak mo sa akin, binalik ko lahat sa iyo yan. 1.4, hindi birong pera yan. Oscar, tandaan mo yan. Hindi birong pera yan. Pwede kitang pagtaguan, pwede kitang i-block. Kahit saan ahensya ka ngayon ng gobyerno na ka magreklamo, PNP, NBI, haharapin kita, barangay, homeowners. Lahat yan dokumentado, may matching picture and signature. Wala akong tinago sa iyo. Alam mo yan. Minahal kita. Minahal kita. Tandaan mo yan. Ngayon, kung pagsisinungaling ka, karapatan mo, magreklamo kung alam mo na agrabyado ka. Pero karapatan ko rin i-depensa ang sarili ko sa mga panira, akusasyon na walang basihan. Madaling mag-akusa, madaling magreklamo, madaling manira ng kapwa, lalo na dyan nandiyan ang mga Tulfo brothers. Pero tandaan mo, titimbang-timbangin nila ang sitwasyon. Kung may basihan sila, tutulungan kanila, hindi kanila pababayaan. Ako, willing ako isurrender sa iyo ang loob sa cybercrime department, ng NBI, ng kahit ano, ng PNP, ang cellphone ko, magpapalay detector test ako, magpapa-interrogation ako sa lahat ng sakay ng gobyerno kung sino sa ating dalawa ang nagsisinungaling. Ngayon, ayaw mo na sa akin, bigla mo kong bibitawan na walang dahilan, dahil lang
bahay na pinuo natin. Hindi lang naman sa'yo yan na-develop ko na yan, napaganda ko. No, napaganda ko, tsaka mo sasabihin na babawiin mo. Lagay mo sa tamang proseso, may due process tayo. Nasaktan ka, nasaktan ako. At hindi babalik yun. Marami na nadamay. Lagi ko sinasabi sa'yo, yung maliliit na bagay na pwede natin ayusin natin. Ayoko iskandal rin mo. Ayoko rin kita iskandal. Yung sinasabi mo, binidyohan ko ng screenshot kasi pinalalabas mo sa akin, agent mo ko eh. Sir? Yes. Mhm. Ma'am? Pinalalabas niya, agent niya ako. Agent niya ako, magtitiwala siya, sir. Nandiyan ang apo niya sa Quezon City lang. Nandiyan ang anak niya. Hindi na ako ba siya ng dokumento? Meron kaming conversation, sir. Ayan, kahit buksan na NBI Anti-Crime Department yan, sir, willing na willing ako ang buo ko, sir, isusurrender ko sa kanya, sir. Wala akong tinatago sa kanya. Oo, kasalanan ko, minahal ko. Sabi niya kasi, anal na siya. Sino pa Okay. naman ako? Wala naman ako sabit, sir. Byuda naman ako. Wala Okay. naman ako maaapakan tao kung sakaling magmahal ako. Hindi lang naman companionship ang kailangan ko. Ngayon bigla niya na lang ayaw sa akin dahil nasabihan siya ng pamilya niya. Iiwanan niya na lang akong basta-basta na parang basahan na umalis ako sa bahay niya. Sir, tao ako, masasaktan ang pamilya ko. May nararamdaman na nag-invest na ako ng pagmamahal sa kanya. Walang araw na hindi ko siya sinachat. Kung masama akong tao, sir, yung 1.4 million, sir. Almost, hindi ko sinasabi. Lahat yan, sir. Pinadala ko sa Western, binigay ko sa bahay ng anak ko. May pirma sila, may picture sila. Hinatid ko sa bahay nila sa Quezon City. Kung masama akong tao, sir, kaya ko siyang pagtaguan. Kahit maubos na yung pera, magdireklamo siya, mamamatay na kami. Hindi pa tapos ang kaso. Pero sinuli ko sa kanya dahil hindi yun ang magpapasaya sa akin yung perang hawak ko. Ang magpapasaya sa akin, yung pinangako niya, uuwi siya dito at magsasama kami. Pagtagka niya, magsasama kami. Yun ang sinabi niya sa akin. Sinabi niya pa nga sa akin, sir, aayusin niya ang papeles ko, kukunin niya ako doon. Anong sabi ko? Ayokong pumunta dyan kung makakapanakit ako ng damdamin ng pamilya mo. Matanda ka na, ayoko na mag-iwan ng sama na loob ang mga anak mo sa'yo. Alam kong diabetic ka, nakilala kita, diabetic ka na. Kung paano mo ako inalagaan, siguro man kahit sa long distance relation, inalagaan lang din kita. Alam mo yan, Oscar, huwag kang sinungaling. Matanda na tayo, konting panahon na lang, tatawagin na tayo ni San Pedro. Alam mo yan. Okay, Ma'am Sally. Wala akong ginawa. Ma'am Sally? Kung karapatan mo Okay. karapatan Ma'am mo yung Sally. reklamo. Ma'am Sally. Seto, Ganito na lang. Relax ka muna. Baka Sir. naman. Relax. Kaya ka namin kinuhanan ng okay, pahayag. sir, walang problema sa akin. Lahat yan, sir, sasabihin ko. Una, hindi ako scammer. Walang scammer na nagsosoli ng pera. Ang mga scammer, mahawakan ng pera sa kanya na yun. Ako, hindi ako scammer. Okay, sige. Ma'am Sally, ganito na. Nakuha na namin yung panig mo at talagang... Sir, salamat po, sir. okay, ganito lang muna, Ma'am Sally. Okay, relax. Medyo... Yes, sir. Ilang taon na po kayo, Ma'am Sally? Sir, 58 nga. Proud nga ako. Kahit 58, niligawan pa niya ako eh. Okay. Ikaw, Oscar, ilang taon ka na? 73 po sa June. Okay. 58 and 63 73. lang daw siya, sir. 63. Okay. 73 po sa June. 73 sa June. Manloloko ka. Sabi mo, sir, 63 ka lang. Ganito, Ma'am Sally. Again, para marinig ni Oscar. So, tao ka lang, minahal mo. At malaking tulong ka sa buhay ko at pamilya ko. Yan ang sinabi mo. At pinangakuan mo ako, pinaasa mo akong uuwi ka. Bakit siya nagbago nang ipinakilala mo ako sa anak at apo mo. Lahat na perang pinahawak mo sa akin. Binalik ko sa iyo 1.4 million. Minahal kita, tandaan mo yan. Willing ako magpa-interrogate, magpa-lie detector test sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Oo, Ayun. sir. Totoo Okay, yun. sige. Okay, so, anong sasabihin mo rito, Oscar? Ako tuloy, medyo naipit dito. Yung karamihan po na sinabi niya ay hindi po totoo. Naku, marami. Meron po siya sinabing annulment na sinasabi niya. Pakitanong niyo po sa kanya kung sino po yung annulment na yan. Yung first wife ko po o second wife ko.
Sabi mo, sir, yung first wife niya, na-annul na siya. Yung second wife niya, processing annulment niya, nakapile na daw sa ano. Pero nung huli niya may pag-uusap, nung sinita ko siya, sabi ko sa kanya, ibaling niya yung pag-ibig niya sa iba, at sinabi niya sa akin na pa-annul na siya. Sir, mula January 2016, 21, pabuksan niyo sa NBI ang Crime Department and Best Crimes, ang cellphone ko. Ayoko na magsalita laban sa iyo, Oscar. Dahil una-una, kapag nagsalita ako na laban sa iyo, ako una masasaktan. Masasaktan ako dahil... Sige, ganito, Sally. It's okay, Sally. Huwag ka na masaktan. Doon na lang agbasayan natin yung cellphone ko. Magpa-lie detector ako, magpa-interrogate ako sa PNP, sa FBI. Nakita ko na, Ma'am Sally, okay na, relax. Ma'am Oscar, Ito po, niligawan mo. bakit Si Ma'am po niya Sally. dinilit Ano? yung since October pababa? Dahil po against sa kanya, dinilit niya po lahat yun. Ngayon, yung sinasabing bahay po na yan, Bakit kinakailangan pa umabot tayo sa ganito? Hindi Yun naman nga po, tayo binigyan ko po para siya sa ng- akin, Mang Oscar, tsaka parang, maintindihan ko kung mga 20 o 30 years old, sa edad na niyan, tatandaan nyo na. Parang bakit ganon? yun nga po, binigyan ko po siya ng option para hindi makarating dito. Pero nagmatigas po siya. Ikaw naman lumapit sa amin, kaya ako naman, kakausapin ko si Ma'am Sally. Opo. Okay, para medyo magbabalansi tayo rito. Attorney Batas Mauricio, ikay nasa linya siguro ng telepono at nakikinig ka. Attorney Batas, Opo. magandang umaga, patanghali na tayo. Interesting. Itong mga narinig natin, ako'y hindi ko maintindihan kung saan ako ilalagay kasi parang kayo, napapakinggan nyo. Anong tingin nyo rito, attorney? Kasi narinig naman natin dito yung si Ma'am Sally na 58 years old na byuda. Ito naman si, kasama natin dito, si Mang Oscar galing sa Chicago, Illinois. Parang lumalabas, niligawan niya raw si Ma'am Sally. Sabi niya, kaya siya bumili ng bahay. Sinauli niya, willing siya magpag-fly detector test. At medyo doon na sila sa mga golden years, going to senior years. At yung isa, papuntang twilight years. Huwag na mapunta sa twilight zone. Tingin niyo, attorney, anong nakikita niyo rito? Ginong Gentulfo, mukha yatang magbe-beg of comment dito. Ganun ba? Mahirap po mag-komentaryo sa Okay. ganitong sitwasyon. Ako po Ako kita ko po yung sinseridad naman ni Ka Oscar. Pero nakita ko din po yung katapatan ni Ma'am Sally. Yung talino yung pinagkaloob sa inyo, Ginoong Gentulfo, ang may gamitin na lang natin dito. Kasi kung batas at batas ang paglalabanan, ang magiging payo ko po, kasuhan. Ayoko po silang magkasuhan, Ginoong Gentulfo. Ayun. Napakaganda po ng kwento sa umpisa. Baka naman po pwedeng hanapan na lamang. Gamit ang inyong kagandahang loob sa inyong ipabitag mo. Hashtag ipabitag mo. Sorry po. Okay. Medyo parang naumitang dila ako dito sa kwento. Pati ako nalito, na hello. Back to me. Attorney, thank you. Gusto niyo, pareho naman sila. May katapatan at medyo isa naman, narinig mo yung istorya. Ang hirap. Kahit si King Solomon siguro, mahihirapan dito. Mukha po Hindi ko siguro maintindihan kung paano hahatiin itong Yun. na to. Opo. Siguro ang ganito. magiging payo po natin, siguro pare-pareho tayong humarap sa Panginoon at ipanalangin na manaig ang katotohanan. Ayun. Ginoong Gentulfo. Okay. Sige, manhid pass po. muna. Pass manhid muna po. kayo. Pass ako sa ganitong problema. Mahina po ako sa ganyan, Ginoong Gentulfo. Lalo naman ako, attorney. Bakit naman sa akin? Magandang araw po sa inyo. Sige, thank you. Thank you. Ma'am Sally, nandiyan ka pa ba? Yes, sir. Nakikinig pa ako. Okay. Wala na ba Sir, sa kayo? akin walang problema. Kahit saan niya ako haharapin ko siya, karapatan niya, i-depensa. Sige, ganito na lang, Ma'am Sally. Mahal mo ba si Oscar? Sir, kung hindi ko siya mahal, hanggang ngayon, hanggang kagabi, chinachat ko siya lagi. Hindi niya ako sinisin. 1.5 months na ako nag-chat sa kanya. Kahit Anong nakita mo kay Mang Oscar na napamahal ka sa kanya? Sir, kasi nung panahon na down ako sa naging problema ko sa pamilya ko, siya lang yung
tangin na isang dala. Alam niya yan kung gaano ko siya pasalamatan. Kung magsasalita ako ng laban sa kanya, magiging ingrata ako, sasabihin na wala akong utang na loob. Pero mula sa na makilala ko siya, napakalaki ng utang na loob ko. Hanggang sa mamatay ko, utang na loob ko sa kanya. Narinig mo yan, Hindi na okay? mawawala yun. Okay, Ma'am Sally, narinig ko naman ang katapatan mo. Eh. O sige, Ma'am Sally, relax. Black. Hindi ako magsasalita ng laban sa iyo. Alright, Sabihin ko sige. lang yung totoo dahil napakabuti mo sa akin, yun lang. Alright, sige. Ayun naman pala, napakabuti mo sa kanya, minahal ka niya. Hindi po, Buti niya, sir. Napakabait niyan. nung kailangan niya po ang ka, pera, mabait ka raw. nung kailangan niya po yung pera at saka yung panloloko niya sa Cavite, sandali. napakabait po niya. Nung Okay, sinabi ko po yun. Ganito na, ay. Di ba natin pwede kayong pag-ayusin na lang, na mag-usap na lang tayong tatlo? Huwag na natin yung ere. Pwede? Oh, pwede po. Oh. Ma'am Sally, pwede ba tayong mag-usap na yung tatlo? Huwag na natin yung ere. Ma'am Sally, pwede ba tayong mag-usap na yung tatlo na lang? Huwag na tayong mag-ere nito. Sir, iniyain niya na nga ako. Hindi. Nakita ko naman. Sabi ko siya Kumbaga, personal eh. gusto kong makita kung saan tayo masolusyonan natin. Medyo baka hindi lang kayo Sir, nagkaintindihan. ayun ko siya makita, sir. Ha? Maawa ako sa kanya. Gusto ko makita mo rin siya. Mag-usap na lang tayo sa isang privado. Sa opisina ko na lang privado naman. Coffee tayo, kain tayo ng donut, o ano may mga masustansyang pagkain. Sir, na totoo, sir, hindi na maibabalik yung dati. Wala na. Hindi na mababalik. Pero hanggang doon na lang, sir, siguro. Okay. Tamang, may Okay, tamang ganito. due process. Ma'am Sally, nakita ko naman ang katapatan sa iyo. Sabi mo, may edad ka na, byuda ka, naghahanap ka ng companionship na hindi mo alam pala. Tsaka, sir, Si Ma'am Oscar, akala mo annulled na sa kanyang pangalawa. So, nangako siya na uuwi siya ng Pilipinas, magsasama kayo, kaya umasa ka. Yun, Yes, sir. Pinakilala ko na siya kahit kapitbahay namin, kahit barangay namin, alam na ganyan eh. Pinakilala mo na siya. Kung ako may tinatago ako, hindi siya pakakilala sa mga kapitbahay namin. Dinala mo na si Oscar sa mga kapitbahay mo, sinabi, ito, jowa ko, o ganon. Well, syempre, sir, proud ako kasi Proud. mabait siya sa akin. Okay. Gwapo naman si Oscar. Sa iyo, kundi niya rin ako mahal. Nagwapo naman si Oscar sa'yo, nakita mo naman siguro. Pero sinungaling siya, sir. Sabi niya, 63 lang siya, 73 na pala siya. Pero gwapo si Mang Oscar kahit Kahit hindi 73. siya gwapo, sir. Mabait ho yun. Napakabait hong tao. Napakabait Ako masasabihan. Mababait ka, okay. Bakit mo nasabing mabait si Mang Oscar, Aling Sally, Ma'am Sally? Sir, kung di ba siya mabait, pagkakatiwalaan niya ba ako? Kaya ikaw naman, di mo sinira yung tiwala, sinauli mo Ay, yung hindi, iba. sir. Okay. Binalik ko yung 1.4 eh. May resibo ko niyan. Meron ako. Okay. May Yung bahay naman, nakuha nyo, Ma'am Sally, na para sa inyong dalawang titirahan kung sakaling uuwi siya. Oo, sir. Totoo naman yun, sir. Pero binidevelop ko na. Ako na gumastos ng iba. Dahil naibalik ko na sa kanya eh. Almost. So ready ka na lang na pag bumalik siya, sama kayo dyan. Okay, walang problema. Kung mahal niya pa ako. Okay daw, kung pabalik ka. Ayan Pero naman alam ko, daw sir, pala. hindi naman yan- So itong nakikita kong bahay na to na ikaw nag-develop na to, ito'y nakahanda para sa inyo ni Mang Oscar. Sana, sabi niya sa akin, tutuparin niya ang pangarap ko na magkabahay. Yan, sir, lahat yan. Nakalista sa conversation namin yan, sir. So yan ba'y dyan yung sinasabing kayo'y magsasama. Pero may problema, Ma'am Sally, may asawa si Mang Oscar. Baka mapukpok to pag uwi ng Chicago. Kita tayo ron sa Sir, hindi naman Amerika. kasalanan niyo. Siya nagsinungaling sa akin, sir. Mang Oscar, Baka paano kay to? Alex mali. Abay, delikado ka nito kay Mrs. doon sa Chicago. Baka, simple lang talagang bukulbo. Kinakailangan mag-helmet ka rito kasi delikado. Pag ikay ginarote, pinalo ng ng hinasabi mo, sandok. Oh. Baka jombaging ka. Anong jombag? Anong jombag? Okay, sisig. Ito mo salita ito mga. Susuntukin ka raw. Ano ba yung salita na yung jombag? Sino ba yung katabi mo? Si Jan? Jan, umayos ka, tinuturuan mo ng mga gay language to mga, ang seryosong usapan natin dito. Naintindihan ibig sabihin yung jombag? Ay, hindi po. Ay, yan daw ay mayroon kang isa, sasaktan ka. Susuntukin ka ng misis mo. Paano ngayon, minamahal ka nito? Hanggang ngayon, nandito.
Hindi po mangyayari yun. Ikaw ba'y maaanal na sa pangalawang misis mo roon? Hindi po, 41 years na po kaming kasal. 41. Bakit sinabi mong maaanal? Yun po ang sinasabi niya dahil Bakit siya mag-iimbento? Mag-iimbento siya ng mga ano niya para Sige. maging... Pwede, sige, ganito na lang. Huwag na natin pag-usapan yan. Hindi ko na malaman kung mag-usap na lang siguro tayo. Parang hindi lang kayo nagkaintindihan. Yun nga pong bahay doon sa Bulacan. Ganito lang. Siguro mag-usap na lang siguro. Huwag na natin pag-usapan, Mang Oscar. Kasi mahirap na eh. Parang medyo baka magkasakitan lang. Merong mga bagay na pwede magsumbong na pribado na lang. Ito kasi gusto nating solusyonan yung mga bagay. Pero kung nandyan, yung katapatan ng isa, ikaw naman, sinseridad, hindi ko ano ba talaga? Yung truthfulness and sincerity. Yung sinasabi po niya Ito yung katapatan. ito sinseridad sa puso. Ikaw, truthfulness and sincerity equals. Hindi ko maintindihan dito eh. Baka mag-usap na lang tayo ng, wag na natin ha? Opo. Okay, Ma'am Sally, baka pwede tayo mag-uusap. Iimbitahan ko na lang po kayo. Ha? Para naman maayos natin baka sakaling, meron tayong maresolba na wag na natin parinig sa tao. Kung nga siya makita sa inyo, Dito lang, walang problema. Pribado, walang camera, tayo lang. Baka sakaling makatulong naman ako sa inyo. Okay ba sa'yo, Ma'am Sally? baka lalo lang, Ma'am Sally, nawawala-wala po kayo. sige sir, O sige, Ma'am Sally, ganito. Pribado, walang iba, kundi ikaw, tsaka si Oscar at ako. Walang camera, walang lahat, walang lights, camera, walang action. Private lang, tapos baka makuha na natin ang resolution dito na medyo all ends well. Opo. Sana po nga po masama sa usapan yung tungkol sa Dito pag-usapan na lang. Huwag na natin pag-usapan. Oscar, Okay. be gentle, okay? Yung isa maglalabas ng sama ng loob. Ikaw naman truthful ka naman. Siya naman sincere sa kanyang sinasabi. So, kumbaga, balanse ako rito. Ha? Mahirap yung medyo baka sakaling magawa na lang natin. Huwag na natin paalam sa publiko. Kasi po, ang daming kasinungalingan. Wala nang akusasyon. Okay po. Oscar, be gentleman. Okay, Okay? opo. Let's be gentlemen. Huwag natin gawin doon sa... Pareho naman kayo bibigyan ko ng puwang. Huwag na tayo magbigay ng mga salita na medyo kahit na ngayong abogado ayaw na Opo. magsalita. Inaasahan ko naman po talaga na kailangan pair na ako. O di ayusin na lang natin pribado na mga bagay na kapareho nito. So, ganito Ma'am Sally, aasahan ko tatawagan po namin kay private lang Ma'am Sally. Wala. Ako po ay isang tulfo. Layunin ko makatulong na lang. Walang camera, anything. Para sa inyong dalawa. Naawa naman ako sa kwento mo. At nahihirapan din naman ako rito kay Mang Oscar. Ha? Gawa na lang natin ng paraan. Baka sakaling magawa natin ng paraan. Ha? sir, Ma'am Sally, nawawala-wala po kayo. Mas maganda rito. Pag-usap, wag na magbitaw ng salita, ha? Ay, sir, hindi ako nagbibigay. Hindi. Okay na. Nalabas mo ng sama ng loob mo. Usap na lang tayo rito, dito lang sa opisina. Private, walang camera, walang tao. May private na naman ako, conference room. Doon na lang tayo mag-uusap. Sige, sir. Coffee tayo, ha? Ma'am Sally, maraming salamat, Ma'am Sally. Pagpapaunlak mo dito at medyo nasabi mo naman yung iyong damdamin, may sinseridad. Kaya sa iyo naman, yung truthfulness mo na pumunta rito, nag-effort ka, baka medyo tingnan na lang natin kung anong mga solusyon. Ha? Okay, Ma'am Sally, maraming salamat. Mang Oscar, thank you rin. Ha? Hindi pa natatapos. Mag-usap na lang tayong private, ha? Opo. Huwag na natin Thank you, sir. Walang ano man. Maraming salamat. You're welcome. Sa iyo naman, Mang Oscar. Okay? Opo. Gawa na lang natin. Private na lang, ha? Opo. Private conversation na lang, ha? Opo. Okay, maraming salamat. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tatak, Tulfo. Serbisyong Tulfo. Ito'y Tulong Tulfo. Ito po yung hashtag, ipabitag mo. May mga sumbong na kapareho kanina, hindi na po namin tinuloy kasi baka magkasakitan pa ng sama ng loob. Nakita na po natin. Yung isa may sinseridad sa kanyang pagsasalita, yung si Ma'am Sally. Ito na Ma'am si Oscar,
yung truthfulness ng kanyang pagpapahayag ng problema. Pero ang hindi ko po makita rito ay bagay na nagsusumbatan, ay importante kasi gawing pribado na lang. Pero ako po, una sa lahat, public service po ito. Ano? Kami po mga Tulfo, galit po kami sa mga taong partikular, yung matinding pang-aapi. Yung grave coercion and grave, sinasabi nga natin dito, grave coercion, grave abuse, or grave negligence, kapabayaan. Kaninang umaga mga boss sa Bitag Live, papasadahan ko lang po, ano? Ito po yung bibigyan namin daan. Kami po sa Bitag, dokumentado lahat ng mga ginagawa po namin. Kaya meron pong salitang ginagamit po namin, walang iba. Ang resibo ay para sa tindahan. Dokumento para doon sa mga nagsusumbong na gagamitin mo sa hukuman. Ang resibo kapag may binili ka at kinakailan mo ng official receipt. Kaya ang mga taong nagsusumbong, imbestigahan. Kami po ay pag-imbestigahan, nambibitag din kami, naninilo kami. At naninilo kami sa gusto naming siluin sa kanilang kalokohan. Hinahanda po namin yung lambat at bitag. So dokumentado po sa amin. Hindi po kami kapag hindi po namin na dokumento, hindi namin kinikwento. May karapatan lang kaming ikwento at ibunyag ang katotohanan kapag na dokumento po namin. Ayoko pong manawagan dito po sa hashtag ipabitag mo sa mga ilang kurakot at putok sa buho dyan sa LTO. Linawin po natin, hindi ko nilalahat. Maraming mga matitino sa LTO. Pero dahil sa mga putok sa buhong mga kotongero sa loob at alabas ng LTO sa buong bansa, kinig kayo. At yung LTO Chief, Attorney Jose Arturo Togade, make way, because I will be talking to you. Wag sanang masira yung tanghali mo at nananghalian ka ngayon. Kaninang umaga nanawagan ako sa iyo. Gusto kong sabihin sa iyo, etong kinagalit din ni Senator Raffy Tulfo. Ang kinagalit po rito ni Senator Raffy Tulfo at nakita niya yung sinasabing eto'y anti-poor sa mga unang mag-a-apply ng lisensya. Ano po yung anti-poor na yan? Ipinalabas po kasi ng LTO yung JMT 2022-2320. Nung Marso, ikinagalit po yan ni Senator Tul Raffy, tinawag niya anti-poor. Hindi masabi ni Senator Raffy Tulfo ang circular na ipinalabas mo, Attorney Togade. Grave oppression, matinding pangapi at matinding pahirap sa mga mahihirap, sa mga unang kukuha ng driver license. Abay, iba talaga. Ako'y magsasabi iba talaga kapag ikay mayaman, ikay may kaya, labis na pribilehiyo, sa mga mahihirap, labis na pahirap. Pakinggan mong sasabihin ko sa iyo ngayon to, hahabulin ko to, raratsadahin kita. Gustong paimbestigahan ni Senator Raffy Tulfo sa pamamagitan ng Senate Resolution 577, may kinalaman sa plastic card, nag-ugat sa kakulangan ng plastic card driver license. Anti-poor. Alam niyo bakit? Ang pagkuha ng mga lisensya kapag ikay first-timer, particular kapag ikay mahirap. Theoretical driving course, 1,000 pesos. Practical driving course, aabutin ka ng 2,000 to 8,000 pesos. Walang fixed na amount. Ano ba to? May nabalitaan kami, nagbabayad ng 4,000, depende sa mamaneho mong sasakyan. Dito magmumula yung sinasabing katiwalian. Kung po'y nagsasalita, di po kami rito. Dokumentado po ang aming mga sinasabi, hindi kami yung resibo. Ang resibo sa tindahan, pag may binili ka. Ang bitag sa imbestigahan. At alam ko, 12:00 na hindi pa ako tapos. Hahatawin ko. Gusto kong sabihin sa inyo, Attorney Togade,
may nabitag na kami na tauhan ninyo. Binitag namin. Kitang-kita ang kanyang kabalusubasan. Ayan. Panoorin niyo po mamaya sa aming Bitag Live buong segment para maintindihan niyo. Inuulit ko. Sakaling hindi niyo napanood kaninang umaga, ngayong tanghali, raratsadahin ko. Anti-poor. Di ko makalimutan yung matinding pangape, panggigipit doon sa iyong empleyado, sa iyong gas station. Noong panahon ng pandemya, etong ginawa mo. Matindi to. Ngayon, ako magsasabi siya, wala akong kalimot at hindi ako, dokumentado lahat. Hindi kami naniniwala sa resibo. Nandoon yun sa kabila, kami, bitag. Next generation and beyond, dokumento. Bitag, silo, lambat. Lahat, nasasabihin namin sa inyo, patibong. Walang resibo. Hindi uso sa amin, dokumento, video. Kapag hindi namin dokumentado, hindi namin kinikwento, hindi namin pinapalabas, eto po, higit sa sumbungan. Investigahan at anumang reklamo, bibigyan solusyon, aksyon. At isang pambansang sumbungan, Tatak Tulfo, Rafi Erwin Ben. Servisyo Tulfo, Tulong Tulfo, #ipabitag mo.